Hello! Isang magandang hapon mga kasari-sari. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong tindahan? Ang lahat ba ay maayos ang benta ngayong maghapon na ito mga kasari? Lahat ba ay okay at nakabawi na sa gastos nila sa City Hall? Oh, ang iba ay atitin, hindi pa ako nakakabawi. Huwag kang mag-alala ha, makakabawi ka rin yan. Manatiling positibo lang ang iyong pananaw. Ganun talaga ang buhay nating mga may negosyo. May ups and down talaga tayong hinaharap. Pero pag tumigil ka, talo ka. Pag nagpatuloy ka at gumawa ng paraan para umangat ang iyong tindahan, aasenso ka mga kasari ha, tandaan yan. Pero syempre, huwag tayong magmamadali ha, paunti-unti lang. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Ate Tintin, hindi naman mayaman. Kaya hindi ako nagapayo ng payaman-yaman na yan. Kasi hindi naman ako mayaman. Real talk lang ako, mga kasari ha. Ito yung buhay nating mga nasa masa. Ito yung araw-araw nating hinaharap. Kaya ang atitintin ninyo, ang binablog ko yung buhay nating totoo. Na, mga kasari, huwag tayo mag-plastic-plastic. Kay mahirap na magburit-burit ako sa inyo. Tapos nakita niyo si Titintin. Ay, si Titintin, mahirap din pala. Isang kahig, isang tuka. Tapos bablog-vlog ka dyan ng payaman-yaman. So, dito lang tayo sa totoong buhay natin mga kasari. So, ngayon, magkwentuhan tayo. Ikaw ba ay marami ka kompetensya? Problema mo rin ba yung price war? Ano ba yung price war? Yung kakompetensya mo talagang sinasagad yung pagkababa ng kanilang tinda. Ay naku mga kasari, huwag kang pumatol sa ganyan. Kasi sabihin mo, ang binabayaran natin sa City Hall ay hindi yan bumababa. Tumataas yan taon-taon mga kasari. At maliban pa dyan, ang paleko dito sa amin, tumataas din. Nung nakaraang taon, nakatatlo, nakaapat na taas yata sila, Sus Mariosep. Tapos ikaw gusto mo magpababa ka? Ay, sumigi ka. Mga kasari ha. Number one na ginagawa ni Titintin, sa totoo lang, pagka ganyan, hindi ako nakikipagkompetensya. Iwasan ang mga suki o customer mo na mahilig mag-comment against doon sa kabilang tindahan, magkukwento sa'yo, huwag kang magko-comment. Bakit? Maaaring kinikwento niya yan sa'yo para maka-discount siya or babaan mo rin yung tinda mo. Maaari din namang totoo yung sinasabi niya pero tayo wala tayong pakialam doon kasi magtutok tayo sa tindahan natin. O ano pa, maaari din namang sinasabi niya yan sa'yo para syempre diyan siya magsuki sa'yo kasi binabaan mo ang presyo mo. At syempre pa, mahirap na mag-comment-comment ka sa sinasabi ng customer mo. Imbis na dumami ang kaibigan mo, sama ng loob ang mangyayari. Bakit? Magkakaroon ka ng kalabang hindi mo nalalaman. Magkakaroon ka ng kasamaang loob, o di ba? Mabigat yan sa dibdib na meron kang ganyan na kapitbahay mo lang tapos nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Mabigat yan. So, mas mainam may mga ganyan kang customer, wag mag-comment ha. Hayaan mo lang sila diyan magbula-bula yung bibig nila kamamarites sa'yo. Ikaw, tango ka lang. Sunod, huwag kang paapekto sa mga sinasabi nila. Doon ka mag-focus sa tindahan mo. Yan mga kasari ang pangalawang gawin mo. Sunod, ikaw ay magpatuloy sa iyong pagiging masipag. Mag-ikot sa palengke, maghanap pa dyan ng mas mababa pa kahit piso lang na paninda na pwede mong ibenta sa iyong tindahan. Number one dyan mga kasari ha, yung aking ginagawa. Sa palengke namin, makakabili ka ng mantika, yung hindi masyadong puno, 25 ang bentahan nun. Pero pag bumili ka ng marami, merong 24 yung binibigay. Pero sa Titintin ninyo, mas gusto mas mababa pa doon. Bakit? Siyempre, mas malaki yung kikitain ko. So, nag-iikot ako, nagtatanong ako, te, kung wholesale ba, magkano ba talaga ang bigay mo ng iyong mantika? Sasabi niya, 23. Di ba? Pag sa iba yan 25, so naka-discount ka na ng 2 pesos. So benta ko dito ay 30 pesos. So sa isang bote may 7 pesos na ako. Pero syempre mas malaki yung kikitain mo pag nagripak-ripak ka.
Pero, depende pa rin yan sa area ninyo. Kung ang uso sa inyo ay di bote o di mas maina, mas madali mong mapapaubos yung stock. Pero kung ang uso sa inyo ay ripak-ripak, magsipag kang magripak. O, ganun lang mga kasari. Talagang sa totoo lang, sipag talaga yung puhunan para kahit papano ay madaling umangat yung ating tindahan. Masipag kang maghanap ng produktong mababa ang presyo, mag-ikot-ikot dyan sa palengke mga kasari. At syempre, yung presyo mo ay yung kaya rin ng mga customer mo dyan, yung tamang-tama lang din. Hindi yung sobrang baba, hindi rin yung sobrang mahal. So, ganun lang mga kasari. Nakatulad ako sabi ko nga sa inyo, uso na dito yung ice 5 piso, pero may nagbebenta pa rin sa amin ng 4 pesos. Pero hindi ko, sinusunod yung 4 pesos na yan. Alin? Para marami magbili sa akin ng yelo? Ang mahal na ng kuryente. Bahala siya, magbenta siya dyan ng 4 pesos. Bahala siya. Pero ako, nakastick ako sa sinabi kong 5 pesos na ang yelo ko. Bakit? Hindi naman mapapanis yung yelo ko. At saka syempre, bibili rin sila pag naubos na yung sa kabila, di ba? So, ganun ako mga kasari. At saka, syempre, alam mo yung, kung ikaw ay taga dyan sa lugar ninyo, dyan ka nagtitindahan, dyan ka na halos tumanda sa lugar ninyo, alam mo na yung kiliti ng mga customer mo. Katulad dito sa amin mga kasari ito ay hindi sa sinisiraan ko yung mga kapitbahay ko dito. Hindi ko nila lahat. Pero karamihan dito sa aking mga kapitbahay, hindi yan sila tumitingin sa branded yung mantika, hindi yan. Hindi yan sila tumitingin na, kaya pala mahal sa'yo kasi puno. Hindi yan sa kanila uso. Basta nagsabi sila na magkano ang isang bote mong mantika, pag sinabi mong 30 pesos, okay yan sa kanila. Hindi sila titingin kung marami o konti ang isang bote mong mantika. Basta ang nasa isip nila, isang bote. Ganon yung ibang mindset dito sa amin. Wala sila sa quality. Minsan hindi rin nila pinapansin yung quantity. Ang tinitingnan nila ay kung abot ng kanilang budget. Meron din namang mga customer na quality talaga sila mga kasari. Pero yung iba naman na customer ko dito, mas marami ang quantity. Kahit na sabihin natin na gusto nila ay murang-mura, kahit na hindi naman masyado kagandahan yung kalidad, pero marami doon sila. So, hindi natin masisisi. At saka, syempre, gano'n yung gusto nila. So, sabi ko nga sa inyo, pakiramdaman ninyo dyan yung mga tao sa inyo, mga customer mo, kung anong klase ba sila. Kasi, nasa sayo yan para tumaas ang sales mo. Ganon mga kasari. Katulad kumpara ko na lang yung mantika. Dito sa amin sa Palawan, dalawang klase ang mantika. Isang yung Palawan oil at saka yung prito. So yung prito yan yung nanggaling pa ng Maynila. Tapos yung palm oil yan dito yan sa amin. Meron yan dito sa aming pagawaan. Kaya lang medyo mas mataas ng konti yung palm oil dito. Pag nagbili yan sa inang mantika, hindi niya sasabihin na yung palm oil o kaya ganun, hindi mga kasari. Tapos may isa pa palang mantika, yung Vista. So yung Vista medyo maganda-ganda. Pero hindi yan nila gusto. Kahit na malinaw pang itsura ng Vista na yan. Kasi medyo maganda rin yung yung mantika. Doon yan sila sa prito kasi mas mura. So, nagigets nyo mga kasari yung ibig kong sabihin. So, yung mga customer ay iba-iba syempre. Pero syempre sa inyo, hindi ko alam kung ganyan yung iba yung customer. Pero sa amin dito, ganyan. Doon yan sila sa mura. O, di doon ka sa mura. Tapos ipantay mo doon yung presyo doon sa mahal. Ay nako, char lang mga kasari. Dinadaan ko lang sa tawa. Pero totoo. Yung mga tao dito sa amin ay hindi sila doon sa sabi mo, ay maganda ito na mantika kaya mahal. Hindi nila kailangan ng paliwanag mo. Ang kailangan nila yung swak sa bulsa nila. Kaya bakit ka maghahanap ng paninda na magandang klase? Hindi naman nila papansinin kasi mahal. So doon ka na sa abot ng kanilang bulsa. So sabi ko nga, hindi naman mayayaman yung mga nakatira dito sa amin. Kadalasan sales lady, estudyante, construction worker, driver ng tricycle, driver ng multicab. So, saan ka doon? Saan ka pipili ng paninda mo? Pipili ka ng mga branded na hindi naman mabebenta sa'yo? Siyempre, bibili yan yung pangmasa. So, dapat ganun din yung iyong isip mga kasari Talagang tingnan mo ang iyong mga customer kung ganyan din ba sila. At syempre, doon ka makakapag-decide kung anong klaseng paninda ang iyong ibebenta. At huwag makikipagkompetensya sa pababaan ng presyo. Wala kang kikitain doon.
So, paano mga kasari, kahit simpleng kwentuhan lang, natuwa kayo kay Titintin, napangiti ko kayo, pero di ba real talk yan. So, hanggang dito na lang ang vlog ni Titintin mga kasari, at syempre pa, huwag kakalimutan mag-ingat sa mga customer nating mahilig maghatid lumapit, totoo man o sa hindi ang sinasabi nila, huwag na huwag magko-comment, mag-stick ka sa iyong paninda, mag-stick ka doon sa iyong negosyo, doon lang i-focus ang iyong isip at puso para syempre ikaw ay umasenso. So, paano mga kasari? Mag-iingat tayong lagi, mga kasari.